ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Pilaran, walay lain ang nabantog na sa social media, the debater priest, nanagadan atong hatagan sa masibang palakpak, Reverend Father Darwin Anover Gitiano. Ato sa basahon ito Ebanghelyo ron, manindog ta. Ang Ginoo manaagi ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya, gisugilon ni Jesus kining sambingaya ang pagtudlo na kinahanglan sila mag-ampo o dili kayo nila wadon ang paglaom. So sa kalungsod dihay usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. O may usa ka byuda niyadtong lungsura nga nagbalik-balik pag-ayo kaniya aron paghangyo na panalipdan ang iyang katungod. Nagkadayon siya, tabangi hintaw nako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom midumili pagtabang. Apan sa katapusan, mingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kung dili ko kini buhaton, basig magsigi siya balik-balik hangtod nakaubsan akong pailog. Obi padayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti nitong daotang huwis. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw o sa gabi? Maglangan ba siya pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila. O dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag pa ba kaha o pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan nga inya unyang sa iya unyang pag-abot? Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Baling-balingkod, God is good all the time. Kinaraan na po na niyong tubag, no? Di na na po na binatan ko na na. God is good, grabe. All the time. Balik ka na ba? God is good all the time. Atong pakpakan ang Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Amen? Ato sang pasalamatan ang atong amahan dinhi sa Diocese of Tagbilaran, Waylain, si Bishop Daniel Parcon. O usa matuman obispo Pikas Diocese, gikan dinhi sa Diocese of Talibon, Waylain, si Bishop Abid Uy. Atong gaan kapos masing pagbakpak ang atong mahal nga obispo. O sa atong spiritual director sa Catholic Faith Defenders dinhi sa Diocese of Talibon, Father Greg Mendez. Kugihan kaayo, dasig kaayo sa pangutanan ni Kristo, makakita papatag pagtuo sama niini inigbalik nako. Yes, ang tubag, yes. Niya si Father Mendez kanunay nagtagaw-taw sa iyang TYFB Facebook
Atong gaas pa si pakpak si Father Greg Mendez. O sa itong mga kaubang mga pari, nariya din ni karon atong parish priest, dinhi sa, kasi patron ito diri sa, asa ito Rosario? Saint Santo Rosario Parish, Taboy na Vista Bohol. Itong parish priest, Father Nas Chempo. The singing priest. No? Parang nito po yung apelido kay Tempo. Timing kaayo. Salamat Father Nas sa pag-welcome sa mga kugihan kay Catholic Faith Defender dinhi sa Diocese of Talibon. Uban sa si Father Chito Lozano, nasa Gideon, nasa si Father Chito? Yan na misa. Si Father Dax Narasan, napoy misa siguro. Atong gaan sila sa Masipang Pakpak. O kanatong tanan, mga Catholic Faith Defenders, kanya din ni karon, nalipay kay Ginoo, nihilang ang Ginoo sa kalipay, nakakita ninyo kay nisamot na takadaghan karon. Amen! Atong pakpakan ang tanan, kanya din ni karon. Nagbiting me sa mga Catholic Faith Defenders dito sa Kabilaran. O niya, natandog ko sa mga Catholic Faith Defenders nga naman, kini mga tawhana, dasi kayo, bisag way sweldo. Amen? O nang ikumot ng akong kasing-kasing, nga naman, bisag way sweldo, dasi kayo usangyaw sa pagtulunan sa atong Ginoo. Amen? Nakita na ko diri ang karaan kaayo ng gungis ng Catholic Faith Defender. Wala si Brad Lucas Inok. Inok no? Lucas plus Brad Inok. Dili no? Father Lucas mo nito. Si Father Brad Luloy Inok asa ro daw? Grabe na kadasig. Antod karon, dasig hapon, nagpaga, nagkayo, naglagiting. O nang tungod niya na, idaghan ta karon. O niabot ta, o third anniversary na to, dinhi sa Diocese of Talibon. So karon, akong ipambitin niyo about the importance of apologetics. Ako ning gikuha ning maong document maos ang nagsulat ini si Patrick Madrid, usa ka converted Protestant, no? Usahay kining mga Protestante noon mas naka-appreciate pa sa pagtuong Katoliko kaysa mga Katoliko. Tinoo dili. Paniya matud pa niya, what is apologetics? And why it is important. Kung sa may kahulugan ining apologetics and then kung sa may importansya niini. Matod pa niya, apologetics is a practical way of using logic and facts to help others lift their minds from base, gaze upward to contemplate the truth in its beauty. So ang apologetics, practical way of using logic. Kinahanglan di ay sa atong pagdibinsas kamaturan, logical ta. Unsa to? Dili emotional. Na may mga safety sira nga taking. Bogo ka. Dili na may apologetics. Apologetics is a practical way using logic and facts. Kabantay mo kung makikidebate mo na ako, puno mo sa lohika, puno mo sa kamaturan nila, dili mo masuko. Tinoo dili. Katong CFD nga masuko, mo to CFD nga way too. Motong CFD nga way lohika. Wa magdala sa kamatuuran. Amen? Wala i-present na sa kamatuuran, bita panington.
Yan naman, you are using practical logic. Kung ay gusto nga, i-highlight ni Patrick Madrid. Padayon ko ha. Ingon pa dyan siya. Pero gusto ko nga ma-increase itong logic ng Catholic Faith Defender. Kung saan man na ito pag-increase itong logic dito sa Tagbilaran, expired kay ko, kita nila, Merkulis, nag-train sila, uban ni Brad Fidel Coritico, Santos. O, ano yan? Santos, no? Si Brad Alvin Agupita, Brad Paul Alima, doon na sila ay Speakers Bureau, pag-train sa mga market evangelizers nato. Kaya ito ipada sa kamerkaduhan. Mas didaghan ang CFD kung manggawas ta. Nili lang ta kanunay mag-seminar, naga pong seminar sa mga simbahanan. Oy, ugdugang sa mga market evangelizers nato. Aron usay tuyo ani to help others lift their eyes upward to contemplate the truth in all its beauty. Aron kining mga tao nga ang ilang panghuna-huna kinirang mabaw ba? Base. Atos lang dapon, kantos kagwapa sa kamaturan using logics and facts. Sa gamitan na to, lohika o kamaturan. Amen? Nalipay ko karon kay abi ninyo, doon na ni-message na to na usa ka pastor o balhin o katoliko. Yan naman, nanubag kita using logic, right reasoning, using facts, not our own opinions, but grounded with the official teachings of the church. Una, importante kaayo ang apologetics. Amen? Usas plano na po sa Catholic Faith Defender dito sa Diocese of Tagbilaran magtukod may library. Yan naman, gusto ko nga mga CFD magpadayon og basa. Hangtod pamatay, magbasa gyapon. Nanay ipadaan ako na kayong libro. Kanya, naging ako ni Bishop Pohon, magtukod ang Center, Bible Center, tubutang dito ang library. Yan naman, kinahanglan ta magpadayon sa pagbasa. Matod pa ni St. Augustine, read in order to lead. Masa to? Read. Kedua, read. Ketulo, read. In order to lead. Bago man ko tagking dialogue sa usa ka pastor sa Sabadista atong mga miaging mga adlaw. Wa mga Sabadista, doon na po sila yung mga vlogger. Kasi kataki sa kuha. Ug usa sa mga vlogger nga sig-atake sa tuwa, Katoliko na hapit. O ingon siya nako, Father Darwin, okay ba ka nga mo anak kong buhol, ikaw may mupunyag nako. Pag mingon ko, ayaw, anak ka mabunyag sa iyong parokya. Ari lang dire kay isuroy ta ka sa Chocolate Hills. O gago kang pakipon sa imong kaluha ang tarsier. Atong kaluha ni ay. So, atong welcome sunod mga adlaw. Yan naman, akong encouragement sa mga Catholic Defender, use apologetics anchored with right reasoning and factual official statement of the church. Amen? Gusto siya mong dipinsa mo kay Bawag Sisisi? Hinanlan na po tayo Catechism of the Catholic Church. But ayon, apologetics accomplishes this task by offering those who will listen rational explanation
and defense of the truth. Kung saan yung apologetics? Naka-accomplish niya siya sa paghatag sa atong mga namati o rational explanation. Grounded by concrete reason. Rational ni ato, no? Dili ni theological lang. Grounded by reason. Amen? Atong pakpakan ng atong simbahan. Mo na usefulness sa apologetics. It gives to the listener rational explanation and defense of truth. Aron pagdipinsa sa kamatuoran. Kay kitang mga Katoliko, watay panahon sa pagtuon. Watay Sunday school. Ang Katoliko doon ay Sunday school, lahi man ng buwangan man. Ang Sunday school sa mga laing tinuan, katunga sa Domingo, nag-study sila sa Bible. Pero ang Katoliko, busy. Ang Bible study taron ter, busy. Ang wae. Busy. Kung sa may meaning busy, delikado na. Being under Satan's yoke. Kung sa may meaning busy, Kusga! Mana, kaubahan sa itong kabarian din sa Diocese of Talibon, kinahanglan aduna kita'y panahon sa pagtuon sa kamatuoran. Pila man mo katuig sa elementarya? Pila mo katuig? Unong katuig. Nagtuon ta sa bata-bata sa mga kaalam nga kalibutan. Sa high school, pila mo katuig? Ya karon, kamay kito 12, anong katuig? Sa college, pila mo katuig nagtuon sa kinaatman sa kalibutan? Pila? 4 katos 5. Kunin mo na ana kataas ang atong pagtuon sa kalibutanon nga kinaadman nga wa man tay panahon sa pagtuon sa kinaadman nga gikan sa langit. Amen. Mo ni kining paagi sa convention, mo ni pagdasig kanato sa pagpadayon sa pagtuon. Kiningon si Kristo, do in alto. Palawom kamo. Kina naman nanginhas naman tas gilid-gilid. Kung sao na to pagkatkuha og mga iho. Pawikan sa mga dagko nga mga isda, mga tuna, unang inhas ra kas kilid-kilid sa Buena Vista. Kinahanglan kitang tanan nga niya dinhi karon as response to the challenge of Jesus, duk in alto. Saling natin pa. Usay kaulugan na palawom kamo. Usa to? Duk in alto. Magpalawom kita. Pinaagin ni nitong convention mga kaigsunan, mao ni pagpalawom nato sa pagtulunan sa Ginoo. Kami mga pare, antod karon siga pugtuon. Yan man ang simbahan 2,000 years old na. Pila edad sa simbahan? Almost 2,000 years old na. Na pila na may existence sa tao. May lang maabot og 100. Mamatay na lang ta. Di pa ta mahumagtuon sa simbahan. Ingon, anak ka misteryo ang atong simbahan. Atong pakpakan ang atong simbahan. Amen! God is good! All the time! Na kung di ta magtuon, kung di ta magpalawom sa atong pagtuo mga kaigsunan, unsaon man nato pagdepensa ni Eli. Unang, ang apologetics may mulid nato sa rational explanation of our faith aron kita makadepensa sa simbahan nga giatake sa mga piki na simbahan. Amen? Padayon ta. Timer ako hapit akong oras ha.
Og matod pa niya, He established the church, replete with many treasures. Ano to? Replete with many treasures. All for us. Ano to? All for us. Para natong tanan. Kung saan man ni sila? Yung mga bahandi, the Holy Eucharist, the sacraments, the Holy Bible, apostolic tradition, and so much more. Daghan pa kayo. All of these truths are worth defending because they are life-giving. Ano sa to? Matod pa niya, all of these truths are worth defending because they are life-giving. Maghatag nato o kinabuhi. Sa may netabo ron, wala naman tayo tuntuon. Wala tayo kinabuhi. Gipang kabuhi. Apan kamo karon gania namati sa kamaturan, makabaton kita kinabuhi, dupli ang atong pagsalig o dupli sa atong kadasig. Kung dupli atong kadasig, daghan kitag makabi. Amen. God is good. God is good all the time. Dahil ni-chat na ko o nagkatabi ni o mingon siya na kausa din siya ka-elder sa Seventh-day Adventist Church dito sa Luzon. O kanyang coverage bang eksunan equivalent daw siya og archbishop. Grabe no? O siya ang nangunay og head in social communication sa tibuok Pilipinas. Gipangutan ako niya, pilay budget ninyo, Father, sa evangelization. Ito pagpukuwa. Kamu mo tayo tinuod, Father. Nga nung waman mo yung budget. At tinuod naman. Ang mga di tinuod, mo dyan na yung mag-budget. Para mahimo silang murag tinuod. Amen? Na inyo, pila man, minilyon na mong budget, Father. By birth siya, na Sabadista, nahimong elder sa Sabadista, nahimong professor sa ilang seminaryo, Protestant Seminary. Pagmingon siya na po, Father, sigo paminaw sa Catholic Faith Defenders, sigo paminaw sa punto por punto, Father. Father, ganahan ako mukalawat sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo. O karon, hingpit na siya kauban nato. Amen! Yan naman, mura, ang bunga sa apologetics, mga igsoon. Kinahanglan logical and factual ang atong presentation at upangan ining mga tao nagsupak-supak sa simbahan. Umatod pa niya sa San Lucas 10:16, ang nisupak kaninyo, nisupak ko. Ang nidawat kaninyo, nidawat kanako. O ang nisalikway kaninyo, nisalikway kanako. O nisalikway usap kanako, nisalikway sa akong amahan nga nagsugo kanako. O nang, I hope ang mga Catholic Faith Defenders modupli ang itong paghigugma sa simbahan. Yan naman, o sign nga dupli ang atong paghigugma ni Kristo o sa Diyos Amahan. Amen? Padayon ta. Idugang siya sa pag-ingon, mga igsoon. Truth is the intellect's most precious possession. Ano sa to? Truth is the intellect's most precious possession. Ang kamaturan, mao ang pinaka-importanting bahandi sa atong intellect. Sabi bisay intellect? Sa atong panghuna-huna. Unsa din the most precious possession sa atong huna-huna, mao ang kamatuoran. Ya bless kita kay kamatuoran dili lang theological concept.
na personified siya. Way lain, nahimo siyang tao. Ako ang kamatuuran, kinabuhi, o ang dalan. Ako ang dalan, kamatuuran, o ang kinabuhi. Nahimo siyang tao. Dili na siya usa lang ka-idea na himugso Diyos nga mao ang kamatuoran. Amen? Unang timan ininyo, kanang inyong pagtuon, unay pinakabililhong bahandi sa atong salabutan. Kung wa kay tuon, study without knowledge is vain. Ano to? Study without knowledge is vain. Knowledge without study is dangerous. Kinahanglan mag-uban ang pagtuon o kinaadman. Kay ang kamatuuran mao ang pinakabililhon nga bahandi sa atong alimpatakan. Amen? Masa to? Truth is the intellect's most precious possession. Para yun ta. Ningon pa dyan si Patrick Madrid, it is to the mind what accurate navigational coordinates are, analogy niya, to the airline pilot, or what a physician's correct diagnosis is to the patient. A pilot who navigates according to faulty coordinates. Sample ang piloto, ang iyang pag-estimate sipyat. Matod pa niya, to faulty coordinates will not reach his intended destination. Anong kinahanglan ta kamaturan? Kinahanglan ta precise knowledge. Kung ang piloto wa siya kining kaalam nga nakapot, dili precise niya kinaadman, mga tagak ta. Yang musakay mo sa piloto nga ningon, nagbasa-basa na ba ko og mga kining mga sinuwat sa mga usaon pag-drive. Musugot mo! Akong giingnas bayiting, komigo. Bayiting, kanus amang ka na himong pastor sa dihang lisod kus kwarto na malandong nagbasa-basa sa Biblia. Human! Nahimo na kong pastor. Nya imong itugyan, imong kalag, anak. Di ganin mo itugyan ang imong pagsakay sa piloto na nagbasa-basa ta libros piloto. Musugot mo. Pananglitan sa Brother Darwin, nagbasa-basa. Basa-basa o unsaon pag-on sa pilot, sa aeroplano, unsaon pag palupad. Nagbasa-basa. Musakay mo na ko. Musakay mo dili. Nganong di man mo sakay, nakabasa mo kong libro. Wala delikado kayo. Kung ang piloto, mo-follow siya sa faulty coordinates, di yun siya abot sa iyang destination. Yung panalitan ka roon. Si Brother Darwin nagbasa-basa og medical books. Yung magtukod na pugong clinic. Mapacheck up mo. Ano di ba nung pa-check up na ako? Manakabasa naman gusto ng libro. Mauning mga pastor, nagbasa-basa lang o nadundo, ingon, anak kadelikado. Pananglitan, ang doktor masipyat lang o diagnose mong sakit. Wala mo sa ibuhato na to, second opinion. Tinaw nila. Kinahanglan yun ay mong arrive ka sa certainty. Ano sa to? Kinahanglan, certain ta. Oh? Kinahanglan, sigurado ta. Ang kamaturan may muhatod na to sa certainty. Certitude. Amen? Unang atong tunan dyan ang kamaturan, mga kaigsunan. Atod pa niya, a
patient who receives an erroneous diagnosis of the pain of his abdomen could very well die if the wrong course of treatment or no treatment at all were prescribed. Delikado di ay. Kinahanglan jud ta mo arrive muna ang apologetics mo lead nato sa certainty towards the truth. Amen? Panayon, katong katugon, katugro mo. Ano mo naman ko. Unsa day ang apologetic? Mo lead nato sa kamatuoran. Truth enables us to avoid errors and to arrive at correct conclusions. Mo na aim sa apologetics, i-lead nato ang naminaw to arrive correct conclusions and to avoid errors. Amen? Si Bayinting ako ipangutana, Lingos Bayinting, kita ba ito ang dialogue bagulang? Dito sa San Isidro, akong inas Bayinting, kay balik Hebrew man ta, balik Israel. Karon Bayinting, kinsa man sa mga Israelita ang nitudlo di mo. Insya, Why nitudlo ni mo? Yung saan man pagbalik nimo sa Israel nga wa may salitan tudlo nimo. Yung sa niyong pagkasiguro, nga kanang imong pagtulunan. Nakabalik jud. Tungod kay nibasa ko sa Biblia. Gitawag na siya fallacy of imaginary conclusion. Gitawag na fallacy of imaginary conclusion. Anong imaginary man? Pure imagination. Wa katugdong sa realidad. Og daghan kay mga pastor na fall ni ng mga fallacy of imaginary conclusion. Tinuod lang siyang una-una, pero di tinuod sa realidad. Kaya ang kamatuoran dahil conforms to reality. Unsa di ang kamatuoran? Conforms to reality. Dili lang real sa hunahuna, real usab sa realidad. Sa mga pananglitan ni Batman, tinuod din na ni Batman. Ito ba? Tinuod sa hunahuna. Pero sa realidad, tinuod ba doon ay Batman? It only exists in the mind. O nang gitawag fallacy of imaginary conclusion. Morning mga pastor, gamingon sila, kami ang tinuod niya tinukod ni Kristo. Ina, pastor, tinuod na sa imong huna-huna. Ni-exist lang na sa imo huna-huna. Pero ang Katoliko, mga kaigsunan, tinuod sa huna-huna, tinuod po sa realidad. Atong bakbakan ang atong simbahan Katoliko. Dili tatabla, lamang ang anaa sa kamatuoran. Amen? Nalipay ba morong hapuna? Wala ba nalipay ka? Membro sa Lions Club. Ganong Lions Club man pader, sigig pang huy up. So badayon ta. Not only enough di ay ang pagkahibaw sa kamatuoran. Ningon siya, knowing and living according to the truth is always important. Kaya daghan mang safety, na maayo mo sangyaw, di manimba. Daghang mga safety bensya ni Maria, di magrosaryo.
magrosaryo manggani, paspas por kayo. Magimay ka man yan puno kasi kasyang Ginoo. Amen. Ang kalano na Amen. Napuyuman o ibo kayo. Maghimaya ka, Maria. Napuno ka sa grasya. Ayun na ba't? Uy! Santa Maria na! Ang tukuri mo niya! Kaya ang nabat ba? Santa Maria. Ang naglina mo na katugoy, magmaya na, magmaya na. Sa laasa naman ang misteryo, ane? Natug pa sila tanan. Sa nakalimot siya ko, kasi balik ta. Nabuti na lang pa sila mauman. Nagan ka na to, we know the truth, but we never live according to the truth. Kung kita mga Catholic Faith Defenders, kaniya din ni karon, knowing and living according to the truth is always important. Okay, action speaks louder than word. Ano sa to? Action speaks louder than word. Amen? Even in small things, while in serious matters, such as engineering a suspension bridge or calculating how much fuel to load into our airliner flying from Los Angeles to Sydney, the lack of truth can be catastrophic. Ano to? The lack of truth can be catastrophic. Pananglitan ang engineer karon, mula baita o bridge. O niya pila ka tons ang kaya ana, 50 tons pananglitan. Nya imong iagi 100. Uy, kung sa'yo may tabo sa tulay, hugma. Kung ang engineer di ay masipyat pag-calculate, delikado ang atong mga proyekto sa gobyerno. Amen? Unang kinahanglan mo arrive kag certainty nga naman aron secured tang tanan. Nya pananglitan kuno ang engineer, motubil o gas sa may gasolina sa aeroplano. Unya nasipyat siya pagtubil, makaabot pa ka na dito sa pikas. Nya masipyat siya calculate. Kinahanglan doon na dyan kay objective truth. Kaya kung iya-iya ta, delikado man. Muna kinahanglan tag objective truth, dili relative truth. Muna ang apologetics will lead us to objective truth. Absolute truth. Aron, absolute po ang atong certainty. Amen? So muna'y gusto ipabot unsa ka importante ang atong misyon dinhi sa Diocese of Talibon. Kaya kung di gani ka maadtos doktor nga why lisensya, nagbasa-basa ra, samot na sa pastor nga wa ordinahing obispo. Amen? The lack of truth can be catastrophic. Ano to? The lack of truth can be catastrophic. Muna ang magtuon, magbasa, mag-search, parang atong i-present ngadto sa katawhan sa Dios, not only half truth, because half truth is a whole lie. Matod pa ni St. Augustine. To, half truth is a whole lie. Ang tinuod na putol, tibuok na pakak. Uy. Half truth is a whole lie.
Tibuok nga pagpamakat. Common sense and our personal experiences. Mani ha? Ang ato ding common sense. Nagtugaan ka na to. And even our personal experiences tell us that a mind imbued with truth. Take note ha? A mind imbued with truth is clearer, broader, brighter, and vigorous. Ang una-una day nga naa ang kamatuuran. Klaro. Unya, halapan. I-compare ko, tanawa ko niyo, kung magdahilog ang Katoliko o di Katoliko, tanawa ang lohika sa Katoliko. Klaro, wide, nya, brighter, and vigorous, likod. Amen? Atong pagpakan ang atong simbahan. Mind imbued with truth is more clearer, broader, brighter, and more vigorous than the one in which the truth is not present. Kon ang usa ka tawo magsangyaw with the absence of truth. Unsa may ang presentation? That mind, by comparison, is dark, cramped, shallow, and sluggish. Kini man ta watay mahimo pakipatok sa kamatuoran, mga igsoon. Unsa to? Dark, dili convincing. Kita kuno, debate man ming parba. Unya gamay pagwatong time 2017 pa man to. Ang tud karon gamay gihapon. First time ko na akong debate. Ganong confident ko, moro dyan ni ako sa kamatuoran. Kingnan ko sa ministro sa Iglesia ni Cristo, Father, ganang among national debater, maas na ang Katolik, maas na ang defender. Karaan, daghang kasinitian, ikawa, saman, mapadayon kang sukol, baka mahadla. Ako sa kainan, Brad. Kung confident gani si Ramil Parba na nitukod ramong Felix Manalo, ang akong confidence, Brad, nag-awas-awas. Nga naman, tinukod ang simbang Katoliko ni Kristo. Ang Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Una, Brad, karong maabot ka debate, paandama si Barbag Panyo, kay puno na kong singot ang iyang dagway, ug na tinuod yun. Giingnan ko sa ministro, Father, hambugiro ka. Way salig na ko ang maong ministro. Kung dili lang ang maong ministro, bisan pa ang mga Catholic Faith Defenders ni Antong Tumura, ang National Catholic Faith Defenders, way salig ni Father Darwin. Giingnan pa ko sa mga kadaguan atong Tumura, Father, ayaw dayon pakidebate ni Ramil Padma. Yan naman, kililang safety hamoy patubang, Father. Yan naman, mauwawan ka, Father. Humingon ko sa maong spiritual director nga pare, Father, kung nisalig ka sa ko, nawak katunog og teolohiya, nga nawak man mo'y salig na ko, na nag-eskwela man ko sa seminaryo. Mismo nga ako mga kauban sa national nahadlok, kay bawsag ko sa ilang kabalaka. Pero ang mga tao nga nasa kamaturan, way kahadlok nga naa sa ilang kasing-kasing. Kaya si Kristo mingon, do not be afraid. Amen? Dito karon sa Valencia, kaya kita lagi mo promote man tag transparency, anti-corruption man ta. Kunang dito sa Valencia makaigsunan, ako nang ipagsultian ng mga politiko
kung mamalit mo og buto, criminal offense na. Ipapriso ta mo. Uy. Ako 40 anyos naman ko. Si Kristo 33 ra, pwede na kong patyon. Andam ko magpakamitay sa katawhan sa Diyos. Ano man, inspired by Jesus Christ. Si Kristo nga way sa nagpakamatay. Ako, angay kong patyon. Ano man, makasasa nga nako. Amen? Ayaw mo kanlok mamatay. Pero mamatay mong stroke. Why? Noble cause. Mahining mamatay ka nga dunay noble cause for the love of God and for the love of His people. Amen? Nadunan ako yung mga secret agents ron sa Valencia. Ako mga secret agents, akong giingnan, mga igsuon ko sa Valencia. Nagana na nga suko na ko dito. Ng mga politiko, yung kuha ko man is Valencia ron dahil ko. Wako man ni aron silbihan. Ianhi ako aron paghalad sa akong kinabuhi para sa katawhan sa Ginoo. Amen. Ano niadto na ko sa mga pulis kay andam sila mudako. Kay doon naman day gitawag citizen's arrest. Kung makita ninyo kay tunod, criminal offense na siya. Apil ang nidawat, criminal offense na siya. Usa ra ka tuig o unong ka tuig ang pagkapriso. Uy, kamo, nidawat mo mag-interview ta. Nidawat mo Uy, nidawat mo Urag kusog nito masipyat. Katong nidawat, prisuhunon mo. Nga naman, di man ini kung di ta maningog katawan sa Diyos, ato ng tax, ayaw mo kahadlok. Nga naman, tanang items gipalit na to, doon ay ivan. Pila? 12%. Mari ka maturay. Labaw pas Ginoo ang gobyerno. Kaya ang Ginoo 10% ra. Ang gobyerno 12% ivan. Tinoo dili. Mao bitong di na sila mga naok. Mao nang di na sila manaok. Yan naman ang amahan mayor. Ang anak ang asawa vice mayor. Kagawad ilang anak. Kuwang na lang maid. Tinoo dili. Ganong paliton man ko mo sa mga politiko panahon sa eleksyon. Kaya iniglingkod nila pohon unang tuig mamawi. Ikaduhang tuig mangginansya. Ikatulong tuig mamundo. Munang ang mga proyekto karon tinuod ba ng mga substandard na. Tinuod dili. Utrosan mo. Di mo aging bulpin pader kung di mo hata. Kurakot ang katauhan sa Diyos. Utrosan mo. Nagkanta-kanta pa mo nang mamatay nang dahil sa'yo. Ang mga dahil. Paano Rico? Sikwat mo. Balik! Nang mamatay nang dahil sa'yo. Balik ka na ba? Nang mamatay Bot-bot! Baka kung ka liar evil ka, baka kung ka liar evil ka. O sa kamiyor sa siyudad sa Baguio, ningon siya si Mayor Magalong Benjamin ng limbaw diyang balahibo na naman 70% kickbacks sa mga politiko. Pila? 30% ra sa project. Di mo maningog matod pa ni Saint Joseph. Ningon siya,
sa tingan aning Santusa. My children, hell is full of closed mouths. Gusto ko, no? Hell is full of closed mouths. Uy. Ato-ato na niya. Wala nga, akong wali dito sa Valencia, it is all about political ethics. E naman, kinahanglan may baho mo. Akong hangyo ninyo ay na magdawat karong eleksyon. Ay na sila, maayo nga serbisyo mo ikinahanglan, project na dili substandard. Ba't tinuod ba nga substandard ako, no? Mo gisulti ni Mayor 70%. Uy, mina mo. Kapay politiko dire? Na? Very good. Very good. Kinahanglan mutingog na ta. The sleeping giant is the people of God. Ako'y gimension ha? Ano man, I am against corruption. Kamu nga niya din ni karon, bisag kinsay mo lingkod sunod adlaw, demand mo public transparency for public funds. Aron, dili makuha bisag pila ka persento pagkaanindot sa itong mga project, pagkaanindot sa itong mga eskwelahan kung wa ng kickbacks sa mga politiko. Ang isulti na dili ako, si Mayor Benjamin Magalo. Yan, paliw ko follow and subscribe silang page, Facebook page, ANIM. Alyansang Nakiusang Mamayan, Katibong Pilipinas. ANIM. Okay? Parang daghan mo, may bawa mo ba? Kaya magbata na burning. Okay? Anong hilabot mga kapatid? Na may separation of the church and state. Tinood. Pero kung mo promote kag transparency, ato ng moral obligation tanan. Masa to? Mo promote kag transparency, kinahanglan ang public servants mo hatag o public knowledge sa transparency sa kapan ng bayan. Amen? Dito sa Valencia, iba mo? Duha na ka-administrasyon labay dito. Ang among merkado nahuman na dyan. Nahuman ng kural. Parating humaan ng kural. Nagasuko na ko mga politiko dito. Well and good. Murang ipatawag na bago sa ilang kuan, ilang SP. Iko kanus ama. Ipangutanon ta mo, pila na ka milyon ang atong pondo para sa ato lungsod. Nagusto nga ha, bisan kinsa pa ang naa diha atong kang tungdanan na magpakisayod ta sa kaban ng bayan. Amen? Mao bitaw din na silang nanao. Nari negosyante. Amina mo. Nari negosyante magpaalkanse. Kaya di naman mangaog dakong ginansya. Tinungod ba ka gana? Ang pinaka-worst karon kini gitawag political dynasties. Duhara ka pamilya may magpuli-puli. Sa pagtuon ninyo kamuray kamao? Kamuray nag-eskwela? Tungod ba nas butbaying? Kay naay mudagan unta credible, why kwarta? Tinuod dili. Utrosan. Hindi lang ba dyan mo aga. Kasi balik lang ko sa apologetics. Pakapin mo na. Kaya palit mo ginamos, doon na may pakapin una. Okay? Pero balik ka sa apologetics. May pakapinan lang mo. So balik ka. Doon anak, importante ang apologetics mga igsoon. Ningon ba dyan siya din itudluan. Ipilan lang kami minuto, Ter? Sister Christine, pila kami minuto na lang. Kaya naroon tayo open forum, no? Asahin nilang ko, Ter, ha? Kung last 5 minutes na kay taas man kung di ko tayo man maabtan tagadlaon, okay na mo? Okay na lang itong na ganyan ang mubar.
to. So katong katugon, katugro mo. Ang inyo lang kung ayaw mo hagok inta. Kaya makadisturbo mo siyang tapat. Nga uturupong natug. Padayon ta. Your mind is designed for knowing the truth. Ano sa to? Just as your body is designed for drinking water. Sa to atong lawas? Design. Wala mo inom kong tubig, no? Akong lawas gi-design to drink. Mo inom tang gamay wine, masuko po ni mga pastor. Si Father Darwin pala, hubog! Honestly, no, wadyo ko mahubog. Po na ko katuig hapit pare. Wa ko mahubog, no? Inom lang ko gamay, no? Drink moderately lang, no? Nalamin na yung bahal. O sa rugupod ka baso. Lisod na ng drink moderate so, no? Wala yung break ko ay kampyo. Ingon ini the purer and more abundant the water, the more healthier your body will be. Okay? Oh, inom sa mong tubig. Inom sa mong tubig. Kung limpyo ang tubig, kung abundant ang tubig, kasi may tabo sa imong lawas, healthier. Yung pananglitan, hugaw ang tubig, ngayon mong giinom. Contaminated ang tubig, ngayon mong giinom. Kasi may tabo sa imong lawas. Maunay may tabo sa mind na nakontaminated sa sayop ng pagtulunan. Maunang makita na to how important apologetics in our Christian lives. Amen? Panayon. But while the water can imbibe too much water, makadawat din itong lawas o daghang tubig. The mind can never have too much truth. Though the human mind is limited, yet it nevertheless has an infinite capacity for truth. Because God, who is truth, personified, is infinite. Bisan daya atong huna-huna limited lang, doon na siya infinite capacity. Ano sa to? Ang atong huna-huna dahil doon ay infinite capacity. Ano sa ng infinite? Ano sa finite, Father? No? Why kinutuban nga kapasidad? No? Yung anak katalagsaon ang atong huna-huna. O gasa nas Ginoo na to, napagpakan ng atong Ginoo. Gitagaan tag huna-huna nga iyang capacity infinite. Why kinutuban? Una nga, kung sa may tabo na tuwa tayo may tuon. Una, dili ta maka-enjoy ni ining infinite capacity given by God to all of us. Amen? Waay bulok na to. Kanang giingon nilang bulok, tapula na. Uy, na di magkukamao, Father, tapulan man ka magtuon. Tinoon nila, na nagbasa, kapoy. Kinahanglan, kitang mga sundalo ni Kristo, ni ining organization, Catholic Faith Defender, dasig ka kanunay sa pagbasa. Dasig ka kanunay sa pagtuon. Amen? Yan naman, our mind has infinite capacity. O sa totong mind? Padayon. Nadasig mo Unang talagsaon niya itong una-una, oy, ito ni gamiton para sa Ginoo mga igsoon.
Wala ako mga Catholic faith defender dito, ako dyan sila ginan. Ayaw mo hunog doon. Kay mahunong mo doon, ma-stock atong knowledge. Ang atong gamiton sa pagsangyaw, stock. Mo nang sunod, ma-stock na ka, ma-stock up. Panayon ta. Napata sa ikaduha nga point mga kaigsunan. Napo ni kabok. Asa lang mo hunong na pugog mo say na si Christis. Pero ako na ning isend ni Father ni akong notes. Father, wala isend ni Father akong notes para i-send ninyo. Hindi matabang, yun naman yung mga gwapo dito. Klaro kayong nangatugo. Matuloy nung natawa mo, kita mo sa inyong now. Hindi Try to imagine how unpleasant, imagine ako no, unsa kadili maayo and dangerous this world would be if no one cared about truth. Kung why nagpakabana sa pagsangyaw din sa Diocese of Talibon, pero tinabang daghanang laing pagtuo din tinuo nila. Unsa mang lugaran din pinakadaghan? Sa Napoleonis pa siguro? Carmen, kinadaghanan. Muna nga, try to imagine how unpleasant and dangerous this world would be if no one cared about the truth for its own sake. Kung sa may tabo sa Diocese of Talibon, kung why, Father Mendez. Uy, kining niya sa mga tubangan, mga pastor na nagsakasakan ni mga balay. Sister, naluwas na baka. Imo bang gidawa si Kristo nga personal nga manuluwas? Kiba mo? Kanang pangutana sa itong mga pinangga nga igsuon, nga imo bang gidawat si Kristo nga personal nga manuluwas? Wa sila katuman na. Kinsay na katuman na? Katoliko! Kano saan na ito nadawat si Kristo personal? Bunyag! Kumpirma! Kumpisal, labaw sa tanan, pagkalawat sa bililong lawas sa to Ginoo, gidawat na to si Kristo personally. Musa ka na nagsuroy-suroy sa inyo idawat pa ninyo si Kristo nga personal magluluwas, hagbay ra. Kamo may wa mo dawat, ang inyong pagdawat, verbal acceptance of Jesus Christ. Kita personal. Amen. Buhi o lakas nga dugo ni Kristo atong nadawat diha sa santos nga misa. Kung makakita mo pare, o na sign mga kaigsunan, yung ihigugma ka sa Ginoo. Amen? Atong pagpaka ng mga kaparian sa Diocese of Talibon. Every time nga makakita mo pare, mo na'y konkrito, visible sign of the great love of Christ for His people. Amen? Wala mga batanon yan din ni karon, kay vocation campaign man karon. Wala! Manod mo sa seminaryo, buyayin yung buyaw. Mga babae, gano'n na yung pagtuwa sa seminaryo. Kaya ano, dito ko gikan sa Marian Pilgrimage dito sa Spain, nasubok ko. Kaya naman, ang hotel nga mong ikatugan, Canhimol Monasterio. Iwan na yung pare dito. Manang atong ipadaan yung mga batanon dito, ato na sila dito sa Spanya. Kaya naman, kita na yung mga misyonaryo sa Europa karon. Adto ka sa Roma, ang ma-entertain mo, pare nga Pinoy. Bisa mo ko dito. Gisadya pa yung dako. Pader, taga-Carmen ko, pader. Taga-buy na mista. Nga, Franciscan. Oh, kailan mo? Ta dito.
Ingon ko nga, Pinoy na may nag-hari din sa Roma, tinuod na, Father. Unya, nakasuot ko dito sa garden sa Santo Papa. Yan naman, Pinay ang kauban sa mga cardinals dito. Mga manring Pinay. So, Father, nagsunod ba yung minimo, Father? O nang ikaw ray among pasudlon sa garden sa Santo Papa. Dito ko rito ko ni garden. Asa man nagpuyo si Pope Benedict before siya namatay. Tuas tumoy, Father. Sa mga tuta, Father. Dito mi dito. Sa ani maglingkod si Pope Benedict, Father. Magrosaryo. Muni ang iyang balay, Father. Wow! Pika-pika po ko itong lingkuranan ni Pope Benedict. Relief na na eh. Mga Pinoy, di makakasuot dito. Kung may kailan ni mo suot sa Vatican, itong paglabay na mo dito sa garden ni sa Tupapa, kita na mo ang kwarto ni Pope Francis. Siya, Father, kana nay flag sa Casa Santa Marta. Wala Casa Santa Marta, Father. Ito Miss Obos. Sa pwede mo suot dito, sudlo na sa Pope. Sa dili pwede, Father. May lang tato manduwa to. Pina may bintana, na? Pero nakaduol ta ni Pope Francis, doon kayo. Diya siya nang lapita diri ko. Pero ko video-video niya. No? Wala nga, na-inspire ko dito kay daghan kayong Pinoy nga padre. Pinay. Daghan kaayong Pinoy nga mga pare. Amen? Ningon ang mga Pilipino dito, kung wapay Pinoy sa Italia, wapay Pinoy sa Espanya, nga close na ang tanang simbahan. So kitang Pinoy di ay may naghatag o kinabuhi sa simbahan sa Europa. They have a beautiful church, but we have a beautiful faith. Amen? Ipadayon ta. If no one made an effort to push past mere human opinions and preferences and strive to know the truth about such things as mathematics, physics, biology, and chemistry, the world would be a very dangerous place indeed. So kung wapay naning 5 minutes. 5 minutes lang na. Ako lang ni isa, no? Eh, Sister Christine Siro, para doon naman mga group chats. Napakudyo ko sa ikaduha. Nga parts akong share ninyo. Daghan kong example, manandugay. Kung wapay, example ha, kung wapay objective truth, paita kayo. Example sa mathematics ta. Mingon, o sa may tubag, 1 plus 1 equals? Napanulitan, what ay objective knowledge anak sa mathematics? Mingon pananglitan si Brad Edgar, 3 na oy. Ayaw pagpot, kay morning ako. Kung wa pa maning kamot, ang nauna nato, to arrive certainty. To arrive mathematical certainty. Masay may tapo na to. Magkayagaw ta. Wala sa mathematical reality, do not joy objective truth. 1 plus 1, sito ba na? 2. Di ba? Nya mato kas Europe, mingon 1 plus 1, piliin nyo dire. 3. Ato kas Europe, 2 yun na. Ato ka sa Amerika, ang tubag, 2 gyapon na. Nalisod kaayo kung relative truth ang mo-prevail. Personal preferences lang ang atong opinion may mo-prevail. Perting delikaduha ang atong nasod. Unang katawhan sa Diyos nga ni adin ni karon, atong paligunon ang atong logic, mga CFD. Nga pagtuon sad,
parang grounded with reality ang atong presentation sa katauhan sa Dios. Logic from an factual presentation, manay nindot kaayo nga klase nga apologetics. Aron from base to highest, to contemplate to the highest beauty of truth. Aron daghan ma-magnetize, ma-attract sa kamatuoran. Amen? Unya kay wala mo ko'y oras, namatay open forum, no? Daghang kay salamat sa inyong pag-invite o kining akong notes nga mahuman. Ako ni-send ni Father Greg. Parang ma-send po sa inyong mga GC. Kinapa ko sa 1/4. 1/4 pa ko mo. Pero ay mo kagol kay waman tayo hunong sa pagtuon. Matod pa sa 1 Timoteo Kapitulo 4 versikulo 16, ipaambit ninyo ang inyong nakatunan. Kaya sa pagpaambit ninyo sa inyong nakatunan, maluwas mo ang imong kaugalingon, lakip na ang namati kanimo. Amen? Unang kita nga niya din ni karon, dubli unta ang atong kasibot, dubli unta ang atong pagpaambit sa kamatuoran, aron daghan ang malamdagan. Amen? Daghang salamat, kinadaghanang salamat, o guhay sa payan. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.